Now, as we continue our series, The Assignment. Everybody say, The Assignment. Panibagong pangangaral, panibagong pakikinig natin ng salita ng Panginoon. I hope and I pray na pipilitin ko pong mapabilis lamang po ito sapagkat gusto ko pong maging sa atin ito, maging memorable itong umagang ito na kung saan para bagang first time mong muli na makarinig ng Word of God. Kasi di ba minsan ang hirap na tumanggap ng fresh revelation from the Lord kapag tayo po ay para bagang ritual na kapag pumupunta ng church. No, sino dito yung parang nakakaramdam ng ganon? Yung parang pakiramdam mo, paulit-ulit na lang yung nangyayari. Pakiramdam mo, parang nagkakaroon ka na ng dryness in spirit. But this morning, I hope and I pray, magkaroon tayo ng panibagong lakas. Hello? Ngayong umagang ito, magkaroon tayo ng panibagong apoy. Hello? May kausap mo ba ako ngayong umagang ito? Tanungin katabi mo, handa ka na ba talaga? Tanungin mo siya, gising ka na ba? Baka inaantok pa yung iba sa atin ngayong umagang ito. I hope and I pray din, huwag nating payagan na yung Word of God ay hindi natin matanggap dahil lamang sa ating antok. Tanungin katabi mo, inaantok ka ba? Sa mga nasa online, baka inaantok ka kapatid, yung upo mo baka hindi tama o nakahiga ka, maaari kang umayos ng upo. Sabay-sabay tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo? Pinatayo ko kayo na matagal para magising ka. Sabi, parang ang tagal ni Pastor mag-intro, nakatayo ako kanina pa. Alright, tayong lahat ay yumuko, pumikit. Manalangin tayo, pang tayo patuloy na pangunahan ng ating Panginoon. Let us pray, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na makarinig, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, wala po kaming ibang dalangin, Panginoon, kundi ang patuloy mong pangunguna sa amin. Lagi naming idideklara, Panginoon, kung wala ka, wala po kaming magagawa. Panginoon, itago mo lamang ako sa iyong likuran. Ikaw po ang siyang patuloy na magsalita sa amin pong kalagitnaan. Maging sa mga nasa online, Lord God, hindi maikli ang iyong kamay upang maabot ang lahat, Panginoon. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lamang sa tagumpay ng gawain ito. Maingat namin binabalik ang mataas sa papuri, karangalan at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say amen. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. This morning, I want everyone na tayo pong lahat ay 101%, lagpasan natin yung 100%, no? Na nandoon sa pakikinig ng salita ng Diyos yung ating pong atensyon. Kung makakaabala yung cellphone mo, pwede mong ibulsa muna yan, i-silent muna yan, o kung wala ka namang gagawin dyan, pwede mong patayin, no, i-off mo yung cellphone mo para hindi ka maabala at hindi mo matanggap ang Word of God ngayong umagang ito. Tanungin mo yung katabi mo, ulitin mo, handa ka na bang makinig, kapatid? Now, dito po sa talatang ito, pag-uusapan po natin yung topic natin ngayong umaga. In Luke chapter 9, verse 23. Basahin po natin na sabay-sabay. Tingin po tayo sa LCD. Handa na po ba tayo mag-aral? Basahin natin. Ready? 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Hindi tayo nagbabasa lahat. Ulitin natin. Tingin tayo sa LCD. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go. You must turn from your selfish ways. Take up your cross daily and follow me. Basahin naman natin sa ibang translation in Luke chapter 9 verse 23. Basahin natin sabay-sabay. Once again, 1, 2, 3, go. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. We're going to talk about this morning, my assignment is to follow God's assignment. Ito po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito na tayo pong lahat ay makasunod doon sa anong plano ng Diyos, anong assignment ng Diyos sa ating pong mga buhay. My assignment is to follow God's assignment. Ang assignment ko ay sundin ang pinagagawa ng ating pong Panginoon. Maunawaan natin dito po sa series na The Assignment. Marami na tayong narinig, marami tayong tinanggap. But this time, I want to encourage everyone na maunawaan natin ito ng lubusan na dapat tayong sumunod doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang sumunod, kapatid? Sige po, mahirap ang walang kausap. Kausapin mo yung katabi mo, handa ka bang sumunod, kapatid? Amen. Nawa po, magnasa tayo, tanggapin natin ito ng buong puso't espiritu. Kailangan sundin natin
ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Sa pagsunod natin sa Diyos, may hinihingi siyang requirements. Hindi madali ang pagsunod sa ating pong Panginoon, totoo lang. Following Jesus is not easy. It is full of sacrifices. Hindi talaga madali ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Marami kang isasakripisyo, marami kang iiwanan. Alam niyo, nararamdaman niyo ba sa mga sumusunod na sa ating Panginoon? Maaari iba rito, marami ka ng iniwanan, marami ka na sinakripisyo. Bahagi yan ng ating pagsunod sa Kanya. Sabi sa katabi mo, bahagi yan. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi madali. Ito ay puno ng mga sakripisyo. Talagang marami. Sino rito may sinasakripisyo sa pagsunod niya kay Kristo? Amen. Mahirap po pag wala kang sinasakripisyo sa pagsunod sa Kanya. Sapagat bahagi yan ng ating pong pagkilala sa Kanya, bahagi yan ng ating pong pagiging Kristiyano. Oo, listen to this. May pagsasakripisyo pero tandaan po natin ito. May inihanda ng magandang bagay ang ating Diyos na pinaglilingkuran para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino rito nagmamahal sa Diyos? Magsabi ng amen. Can I hear an amen? Lahat na nagmamahal sa Diyos, na sumusunod sa Kanya, tandaan natin ito, may inihanda na siya magandang bagay. Pastor, ano yun? Look at this verse in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Sabi diyan, no eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined what God has prepared for those who love Him. May kausap po ba ako ngayong umagang ito? May inihanda ng magandang bagay ang Diyos sa iyo at sa akin. Sa ating pagsunod sa Kanya, tayo na nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya kung hindi ka pa nagmamahal sa Diyos, kapatid, sabi mo sa katabi mo, magmahal ka sa Diyos. Mahalin natin siya sapagkat ito yung dapat nating ginagawa bilang tagasunod ni Kristo, bilang disipulo ni Kristo. Kailangan nating sundin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. At yung atin naman pagsunod, yes, may pagsasakripisyo, may hirap, may mga problemang darating sa ating buhay. Minsan susubukin ka. Dadaan yung ating pananampalataya, sabi ng Biblia, dadaan sa apoy para ito'y subukin kung talaga bang ito'y dalisay. Parang isang ginto, dadaan sa apoy. Ang isang ginto, pinadadaan sa apoy. Talagang matinding apoy ang pinagdadaanan nito para makita kung ito ba ay tunay na ginto. Ganun din ang ating pananampalataya ay dumadaan sa apoy. Ano yung apoy na yon? Dumadaan sa pagsubok para makita kung talaga bang naglilingkod tayo dahil mahal natin ng Diyos. Sumusunod tayo dahil mahal natin ng Diyos. Nagpupunta tayo sa church dahil mahal natin ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka nag-church? Sa mga nasa online, pakisagot nyo po dyan sa comment section mula sa inyong puso, bakit ka nag-church? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Hindi pa pwedeng walang dahilan. Wala lang. Baka merong ganun. Wala lang. Trip ko lang. Gusto ko lang pumunta. Maiba lang yung ginagawa ko. Sabi sa katabi mo, nawa, hindi ganun yun sa'yo. Sabi mo sa kanya, nawa, hindi ganun yun sa'yo. Kundi lahat tayo pumupunta sa gawain ng Panginoon. Una, makapagpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Hello? At makita natin yung magagandang bagay na hinihanda na ng Diyos para sa atin. Alam niyo po, pag naunawaan natin ito, hindi tayo magiging malungkot na Kristiyano. Timing katabi mo, umalungkot yan. Kapag natanggap natin itong bagay na ito, magiging masaya ka sa iyong pagiging Kristiyano, may enjoy mo yung pagpapala. May enjoy mo yung buhay mo ngayon. Hindi yung, Pastor, hindi ko ma-enjoy, ang dami kong problema, ang dami kong pinagdadaanan. Minsan yung bagay na yan, kakaimo mo lang eh. Sabi sa katabi mo, tama na yan. Kaya hindi natin nakikita yung magandang bagay na inihanda na ng Diyos sa atin dahil mas tinitignan natin yung problema, mas tinitignan natin yung mga bagay na hindi magaganda nangyayari sa atin. Hello? May kausap po ba ako ngayong umaga? Amen? Now, maganda ang inihanda na ng Diyos para sa atin mga kapatid. Now, how can I show my love for God? Paano ko may papakita ang pagmamahal ko sa Diyos? Minsan di natin ma-express kung paano, di ba? Bigay lang po ako ilang mga bagay. Number 1, love the Lord with all your soul by making godly choices. Here are tatlong bagay po, predominant ways to love God with all our heart. Pag sinabi predominant means yung nangingibabaw
Narito ang tatlong nangingibabaw na paraan upang maipakita na mahal mo nga ang Diyos ng buong kaluluwa. Number 1, ulitin ko, love the Lord with all your soul by making godly choices. Mahalin ng Panginoon ng buong kaluluwa sa pamamagitan ng paggawa ng makadiyos na pagpili. Kasi may mga decision tayo, may mga pinipili tayo mga kapatid sa buhay na minsan di tayo nagiging aware, hindi na pala ito nagiging makadiyos na desisyon o pagpili. Sabi mo sa katabi mo, dapat makadiyos. Alam niyo yung salitang yung mga lalo sa mga kabataan, yung mga pagdating sa usapang pag-ibig, sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Narinig niyo na yun? Naging kanta din yan sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Ito magandang tip ko mga kapatid, sa mga papasok sa relationship. Tingin kayo lahat sa akin. Ang piliin mo una yung nagmahal sa inyo. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Upang ang pagpasok mo sa relasyon ay si Kristo ang sentro. Kasi pag hindi si Kristo ang sentro sa relationship, yung relationship na yan hindi magtatagal. Isang araw masisira. Isang araw hindi magiging maganda. Kaya lagi natin tinuturo sa simbahang ito na dapat si Kristo ang sentro sa relationship. Hello, sa mga papasok sa relasyon, sa mga magkarelasyon na, dapat si Kristo lagi ang sentro sa bagay na ito. Sa mga gustong pumasok sa relationship at hindi pa po panahon, sabi sa katabi mo, tumigil ka. Sige, sabi sa kanya, kung kabataan niya, tumigil ka. Kasi pag hindi pa panahon, kapatid, ang dulo niyan ay hindi magiging maganda. But, choice mo yan. Kaya piliin natin na tayo'y maging makadiyos sa mga bagay na pipiliin po natin. Hello? Amen ba? Choices flows from what we treasure most. We do what we value. If we treasure our relationship with the Lord, our choices will mirror the treasures. Naintindihan niyo po mga kapatid? Gagawin daw po natin yung bagay na atin pong binibigyan ng halaga. Now, gaano natin binibigyan ng halaga ang relasyon natin sa Diyos? Kanina, relationship sa ating mga mahal sa buhay. But this time, yung relationship natin sa Diyos naman, gaano natin ito binibigyan ng halaga? Tanungin mo yung katabi mo, gaano mo kamahal si Lord? Ang hirap kapag pumupunta ka ng church, ang pinaka-sentro ng yung ginagawa kasi mahal mo lang ang ministry. Okay ba tayo sa ganitong topic? Okay ba tayo sa ganitong usap? Minsan kailangan natin ito para sa ating pong ikalalago mga kapatid. Kung ang Word of God tingin natin ay para bagang lagi na lang, parang puro pagpapala na lang, tingin natin sa Word of God, parang alam nyo yun, yung mga bagay lang na masarap sa tenga, ayaw na natin yung masakit. Kapatid, hindi pwede yung ganun. Kailangan marunong tayong tumanggap, maging sa mga bagay na masakit na salita ng Panginoon sapagkat dito tayo hinuhubog ng Diyos. Dito tayo inaayos, dito tayo binabago ng Panginoon. Now, mga kapatid, itong number 1 na ito, nawa, maipakita natin yung ating talagang pag-ibig sa Diyos na ito'y binibigyan natin ng halaga. Kasi makikita ito sa atin. Hello? Sabi sa katabi mo, makikita yan sa'yo. Kung talaga bang nagmamahal tayo sa Diyos, binibigyan natin ito ng halaga. Makikita ito kahit hindi natin sabihin. Sa ating aksyon, sa ating mga ginagawa, sa pang-araw-araw, na ipapakita natin kung talaga bang tayo'y nagmamahal sa ating pong Panginoon. Hello? Now, ilang mga tanong po. Ask yourself, how do I spend my money? Maging sa pera natin tinatanggap, paano natin ito nilulustay, ginagastos? What do I do with my time? Sa free time mo, sa oras mo, anong ginagawa mo, kapatid? Paano natin na ipapakita sa harapan ng Panginoon kung gaano natin siya kamahal at binibigyan ng halaga? What kinds of things do I read? Ano yung mga bagay? Tanungin natin sarili natin sa mga tanong na ito. Di ba? Ano yung mga bagay na binabasa mo? Maraming tao nagbabasa ng kung ano-ano. At yung binabasa ay hindi na patungkol sa Panginoon.
Kabataan, nagbabasa ng mga, ano ba yung mga babasahin na ano ngayon, uso ngayon sa mga kabataan. Yung Wattpad doon pa yun, di ba? Hindi ko na alam yung bago ngayon eh. Basta yun na yun. AU. Ano meaning? Hindi ko alam yun. Basta ano man yun, na binabasa natin, na kapag kabataan ka pala, nagbabasa ka ng patungkol sa pag-ibig, ay madadala ka dyan. Magkakamali ka ng pagpili ng desisyon sa buhay. Kaya bantayan po natin kung ano yung mga binabasa at ginagawa po natin. Hello? What programs do I watch? Sa mga program mo sa buhay, mga ginagawa mo, ano yung napapanood mo? What do I do for entertainment? Para maging masaya ka, ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa natin? Baka yung entertainment na ginagawa natin, yung ginagawa rin ng mga hindi Kristiyano. Kung ano-anong gagawin, kung saan pupunta para lang ma-entertain yung kanilang sarili. Pumupunta sa ABS-CBN. Alam niyo ABS-CBN? Search nyo na lang. Pastor, wala na yan eh. Hindi, ang ibig sabihin po ng ABS-CBN, nakalimutan ko yung pinaka nun eh. Yung ABS-CBN, ito yung mga bagay na alak, babae, sugal, kabaret, barba yung B. Basta lahat ng mga bagay na hindi magandang entertainment na pinupuntahan ng mga taong hindi mananampalataya ni Kristo. Baka mamaya Kristiyano ka na, pumupunta ka pa sa mga lugar na ganyan to entertain yourself. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, no, no, no. What do I go for relaxation? Sa pagre-relax mo sa buhay, kapatid, anong ginagawa mo? Saan ka pumupunta? Paring katabi mo, anong ginagawa mo? Kapag nire-relax mo yung sarili mo, baka yung relaxation mo, pumupunta ka sa lugar na hindi maganda at doon ka nagre-relax. Nawa yung ating relaxation, especially in the presence of the Lord. Sa presensya ng Panginoon, doon natin matatagpuan ng tunay, alam mo yun, nakapahingahan. Minsan pagod ka na sa buhay mo, sa yung pagtatrabaho, pag-aaral. Alam mo yung simpleng mag-worship ka sa Panginoon, pumikit ka, alam mo yung kausapin mong Panginoon, mararamdaman mo, nandyan ang presensya ng Panginoon at makakaramdam ka ng kapahingahan. Hello? Sunod, what things give comfort in difficult times? What kind of friends do I have? Ito mga tanong na ito, mga kapatid. These results demonstrate how we are loving God with all our soul. Dito po mga kapatid, ang mga resultang ito ay nagpapakita kung paano natin iniibig ang Diyos ng buong kaluluwa. Kaya kapatid, tignan natin yung ating mga ginagawa araw-araw. Kaya mahalagang piliin mo kung paano ka magdidesisyon, kapatid. Hello, may kausap pa po ba ako? Number 2, mahalaga rin ito mga kapatid. Love the Lord with all your soul by pursuing obedience in His Word. Napakahalaga po nito, mahalin ng Panginoon ng buong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Sino rito sumusunod sa salita ng Panginoon? Buong puso, mga kapatid, na tayo sumusunod. No, yung Word of God na atin naririnig, hindi lamang siya pumapasok sa ating kaliwang tenga, lumalabas sa kabila, kundi ito ay atin pong ginagawa at sinusunod. Next, pakipindot. Sabi dito in John 14 verse 15, if you love me, sabi diyan, pakibasa po, yung naka-yellow na yan, 1, 2, 3, go. You will obey what I command. Kung mahal natin ang ating Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Love is demonstrated when we keep His commandments, and live by every word that proceeds from the mouth of God. We are tangibly expressing our love for the Lord. Naipapakita natin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon kapag sinusunod natin yung kanyang mga salita. Gaano na ba tayo katagal na nakakarinig ng Word of God at paano natin ito sinusunod o ina-apply sa ating pong buhay. Mahalaga po mga kapatid na dapat po nakikita natin yung ating mga sarili na sumusunod tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Sinusunod natin yung bawat salita na ating po naririnig. Mahirap kasi kapag tumagal tayo sa loob ng simbahan. Nakikinig po ba kayo? Hayaan niyo po manermo ng inyong pastor. Minsan lang naman ako ma-attend sa 10 a.m. natin. Hello? Handa ka po ba makinig, kapatid?
Tanungin katabi mo, handa ka pa bang makinig? Tanggapin natin itong mga bagay na ito para makita natin na oo nga, tama nga. Talagang yung minsan yung aking pagsunod, wala lang, narinig ko lang yung word of God, tapos uwi na ako, walang nangyayari. Hindi pwede sa isang Kristiyano na ganun tayo tumanggap ng salita niya. Hello? Kailangan lagi natin ninanamnam every word of God sapagkat ito po ang siyang nagbabago sa atin. Mahirap pag tumagal ka sa simbahan na walang nangyayari sa iyong buhay. Walang nangyayari sa atin. Magiging ano lang tayo, yung tinatawag na Sunday goer Christian. Pupunta ka lang ng linggo, pagkatapos makikinig, uupo, uuwi, walang nangyayari. Hindi pwedeng maging ganon ng ating pong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kasi kapag nagiging ganon tayo, kapatid, baka sarado ang puso natin sa Word of God. O kaya tingin natin sa ating mga sarili, alam ko na yan, kabisado ko na yan, mas magaling pa nga ako dyan, dapat ako yun nandyan. Kapatid, kapag ganon ang ating puso't espiritu, mamamali po tayo mga kapatid. Kahit sino pa mangaral sa atin, hindi tayo tatanggap ng revelation mula sa Diyos. Pero kung kabaliktaran naman, bubuksan natin ang ating puso every time na meron tayong maririnig na word of God, excited ka lagi. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang excited yan. Mukha ba? Mukha ba? Kailangan lagi natin expression every time na may salita ng Diyos. Hello? Na ipapakita natin, excited po tayo. Kasi kung hindi na tayo excited sa Word of God, magiging ritual ang pagpunta mo sa church. Hello? Magiging ritual ang pagpunta mo sa gawain. Makikita mo yung sarili mo, ba't parang walang nangyayari sa akin? Bakit parang paulit-ulit yung nangyayari sa akin? Parang walang pagbabago. Bakit walang pag-angat, walang paglago? Kapatid, kamusta ang puso natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Baka hindi natin na ipapakita na totoo ngang mahal natin ng Diyos. Pag sinabi nating mahal natin ng Diyos, kailangan na ipapakita natin ito. Sa pamaanong paraan, sa pagsunod sa kanyang mga utos, sa pagsunod sa kanyang mga salita. JTG Manila Church, mga kapatid, tingin po kayo lahat sa akin. Huwag nawa maging ritual ang pagpunta mo sa church. Kawawa ang ating espiritu kapag ganun tayo pumupunta sa gawain. At makikita mo unti-unting, alam mo yun, yung unti-unti ka makakaramdam ng panghihina, hindi ka naman agad mawawala eh. Aatakihin ka ng kaaway sa bagay na unti-unti ka manghihina, unti-unti ka mawawalan ng gana. Maging sa Word of God, para bagang unti-unting nawawala yung panlasa mo. Na kahit sino tumayo dyan na parang hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na natatablan. Wala na epekto sa iyo yung salita ng Panginoon. Kapatid, check your heart, baka matigas ang puso natin. Nawa, I hope and I pray ngayong umagang ito, palambutin ng Diyos ang ating mga puso at tanggapin natin ang kanyang mga salita ng buong buo. Masakit man ito pakinggan, masakit man ito sa atin, madiretso man tayo ng salita ng Panginoon, it's okay kasi ito naman ang magbabago sa atin. Na minsan kailangan natin makarinig ng mga masakit na salita para ma-rebuke tayo. Kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi ng Bible, dinidisiplina ng Diyos ang mga mahal niya. Kaya kung nasasaktan ka sa Word of God, hindi dahil gusto kang paringgan ni Pastor. Hindi dahil gusto namin kayong diretsahin, paringgan. Kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Pastor, ang sakit na sinasabi mo, minsan ang hirap lunukin. Kapatid, namnamin mo yan kasi dyan ka binabago ng Diyos. Dyan tayo inaayos ng Diyos. Kami man po mga pastor, before we preach, totoo lang, kami yung unang-unang binabasag ng Diyos. Kami yung unang-unang kinokorek, tinutuwid ng Panginoon. Dinadirect ng Diyos. Kaya sabi ko, nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, Lord, grabe ka. Grabe yung pag-ibig mo sa amin, sa akin, na kailangan ko nga talagang masunod yung pinagagawa mo. Kasi marami tayo, sabi ko nga, nung last Friday, nangaral po tayo sa Rain 7th edition, sabi ko nga doon, maraming tao, sa Bible sinabi rin, na may mga plano tayo sa buhay. Hello, nandiyan pa ba kayo? May mga plano tayo sa buhay na sa tingin natin tama, maging sa tingin maaari ng iyong puso, tama ito, pero ang dulo pala'y kapahamakan. Kasi may mga plano ang tao na sa mata ng Diyos ay hindi na maganda. Kaya yung plano na meron tayo, yung gusto natin marating sa buhay, sabi ko nga last Friday, ibigay natin sa kamay ng ating Panginoon.
And through that, ipinapakita natin na sumusunod nga tayo sa kanyang mga salita. Alam mo katabi mo, sumusunod ka ba kapatid? Nawa, sundin natin ang salita ng ating pong Panginoon. Next, pangatlo. Sabi dito, love the Lord with all your soul by pursuing a life of humility in attitudes and speech. Embracing humility in the stage to express our love to the Lord Jesus. To the Lord, Jesus taught us how to love from a place of meekness, serving us unto death. Sabi dito mga kapatid, mahalin natin ang Panginoon ng buong kaluluwa sa pamamagitan ng paghahangad ng buhay na may pagpapakumbaba sa mga ugali at pananalita natin. Dito po sa bagay na ito na ipapakita rin natin dapat sa Panginoon yung ating pagpapakumbaba, and through that nakikita na talagang nagmamahal nga tayo sa Kanya. Oo, hindi madali. Talagang sa pagpapakumbaba, talagang babasagin tayo ng Panginoon. Dudurugin yung ating puso. Hayaan lang natin mga kapatid. Kasi pinupurso natin yun eh. Na Lord, gusto ko maging mababa. Lord, basagin mo ang puso ko. May ganun pa ba tayong pagnanasa? Hello, tanong katabi mo, may ganun ka pa bang pagnanasa kapatid? Yung nagnanasa ka pa na, Lord, basagin mo ko. Lord, minsan matigas ang ulo ko, matigas ang puso ko. Hindi ko nasusunod yung sinasabi mo. Hello? Magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba, na handang laging buksan ng puso para makinig ng salita ng Diyos at mabasag. Hello? Next, this meekness is expressed most dynamically in our attitudes and speech. What we say and how we say it, enhance or quenches our ability to love the Lord by the power of the Holy Spirit. Wrong speech will ultimately affect our spiritual lives and work against our love for the Lord. Sabi dyan nung naka-underline na nandiyan, yung mali po nating pananalita ay malaki ang magiging epekto sa ating pong spiritual na buhay. Kaya sabi ko, nung pinag-aaralan ko ito, nung binabasa ko ito, sabi ko, Lord, grabe. Una mo akong binabasag sa bagay na to. Kasi aminin man natin o hindi, may mga salita tayo sa ating pong buhay, sa ating mga nakakasalamuha, na minsan nakakasakit din po tayo. Sino aamin doon? Ako lang? Sino aamin doon? Na minsan nakakapagsalita tayo na masakit sa ating kapwa. At sa totoo lang, sabi diyan, yung ating pong nagagawang ito ay malaking apekto o malaking epekto sa ating pong spiritual na buhay. Kasi through that, hindi natin na ipapakita na nagmamahal nga talaga tayo sa Diyos. Kung hindi tayo mababago maging sa ating ugali, kaisipan, pananalita, hindi natin na ipapakita na tayo nga talaga'y lumalakad doon sa pagpapakumbaba sa Diyos. Kasi ang tunay na nakakilala sa Diyos na born again, ganito dapat ang mangyayari o nangyayari sa atin. Yung dating palamura, hindi na dapat palamura ngayon. Hello? Kasi mababago eh. Mababago yung puso mo, mababago yung pananalita natin. Yung dati sinungaling, ngayon hindi na sinungaling. Tanungin katabi mo, nabago na ba? Kasi totoo lang, aminin man natin o hindi, totoo lang, lahat tayo sinungaling. Hello? Sino amin doon? Lahat tayo. Maliit na pagsisinungaling, kasinungalingan pa rin sa harapan niya ng Diyos. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi ako katulad ni ganito, ni ganyan, na ang laki nung kasinungalingang ginawa, para na siyang anak ni Satanas. Kung may ama ng kasinungalingan, siya yung anak. Hello? Meron pa nga pinsan na, may pinsan pa no? Sabi sa katabi mo, huwag ka nang sumama doon. Huwag ka nang mapabilang sa pamilyang yun. No? Isa lang. Si Satanas lang yon, ama ng kasinungalingan. Huwag na tayo maging anak o pinsan o kamag-anak. Kundi habang tayo lumalapit sa Panginoon, nakikinig ng kanyang mga salita, bukas ang ating puso na nagpapakumbaba sa ating Panginoon, na Lord, baguhin mo ang aking pananalita, baguhin mo ang aking isipan, baguhin mo ang aking buhay. Hello? Yan ang gustong puso ng ating Panginoon. Yung puso na kahit alam niya na, kahit na, alam mo yun, alam mo masakit, pero ninanamnam mo kasi alam mo ikababago ng buhay mo yun. Ikababago ng ating buhay yun. Kaya mga kapatid, baguhin natin. Hindi sa ating lakas, kundi sa lakas at biyaya, tulong ng Panginoon.
sa ating pong mga buhay. Hello? Now, gusto ko malaman nating lahat na lahat tayo ay may assignment sa ating Panginoon. Sabi mo katabi mo, alam mo ba na may assignment ka sa Diyos? Kasi baka hindi niya alam eh. Kailangan alam natin na lahat tayo ay may assignment sa ating Panginoon. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito nang walang dahilan ng Diyos. Ulitin mo, tapikin mo siya, sabi sa kanya, may dahilan ng iyong buhay. May purpose kung bakit tayo buhay sa mundong ito. Next, sabi dito, God saved you to fulfill a particular assignment for Him. And that assignment is time-bound. Meron pong ano yan. Ang assignment na yan, sa buhay natin ay may hangganan, may time-bound yan. Na hanggat tayo, kasi hindi tayo dito sa mundong ito eh. Hindi ka pang rito, hindi ka para dito sa mundong ito. May katapusan. Yung ating pong itong physical na katawan, may katapusan po ito. At habang nandito po tayo, may time-bound na yan. Yung assignment na yan natin, dapat po ma-fulfill natin yan, matapos po natin yan. Sabi sa katabi mo, may assignment tayo. Minsan sa tingin natin, parang walang purpose yung buhay natin. Kapatid, nagkakamali ka. May purpose ang pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Look at this verse in John chapter 9, verse 4. Sabi diyan, you must work the works of Him that sent you while it is day. A time will come when you can no longer work. Sabi sa Tagalog, ganito, basahin ko po. Kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa atin. Sa akin habang may araw pa. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ikaw at ako ay may purpose. At may assignment ang Diyos sa atin hanggang makarating tayo doon sa layunin niya sa atin. Hello? Ngayon, sabi dito, kailangan gawin natin ang pinagagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Hanggat may opportunity pa tayo na makagawa sa ubasan ng Panginoon, makapaglingkod sa Diyos, dapat po natin itong gawin. Kasi sabi diyan, kapag gabi na, pagka madilim na, wala nang makagagawa. Kaya hanggang ngayon, na meron pang pagkakataon na binibigay ang Diyos sa atin, tapusin natin yung assignment na yon. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo siya, pwede ba kapatid? Tapusin natin yung assignment natin. Tama na yung, alam mo yung kaisipan na parang lagi na lang talunan, yung laging victim, yung parang lagi na lang lugmok ang buhay. Pwede ba mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo, 10 a.m. service, tama na yung kaisipan, espiritu na ganon, na para bagang lagi ka na lang biktima, para bagang lagi ka na lang lugi, lagi ka na lang naiisahan ng kaaway. Ito naman yung panahon na isahan mo naman ng kaaway. Ipakita natin na talagang tayo'y nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Hello? At hanggat may pagkakataon, gumawa tayo sa Panginoon. Hello? Next slide. Have you discovered your God-given assignment? Have you asked about why God is allowing you to have a formal education? Why He allowed you to be in the family, room, dorm, or even the neighborhood and church where you currently serve? Ito mga tanong na ito, mga kapatid. Alam mo ba talaga yung assignment na pinagagawa sa inyo ng Diyos? Dapat maintindihan natin na sa yung pag-aaral ngayon, may dahilan ng Diyos kung bakit ka nandyan. May layunin siya. At ang layunin ng Diyos, hindi lang para makapagtapos ka sa pag-aaral mo, kundi magamit ka ng Panginoon sa lugar na yan kung nasaan ka. Hello? Sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay, sa ating mga relative sa buhay, may dahilan kung bakit ikaw maaari ikaw lang yung Kristiyano sa pamilya nyo. May dahilan ng Diyos diyan na gamitin tayo ng Diyos para makakilala rin sila. Pastor, parang malabo yata yan, kabataan lang ako. Hindi. Kahit kabataan ka, kaya kang gamitin ng Diyos na yung family mo, madala mo sa Panginoon. Isang araw, meron dito. Dati, ikaw lang yung nagsisimba sa church. Di ba? Kabataan, ikaw lang. Pero unti-unti, nakita mo, nasama mo na yung family mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Ngayon, pamilya na kayo nagsisimba.
So may dahilan. Kung nasan man tayo, kapatid, kung nasa trabaho ka man, may assignment ka dyan. Sabi sa katabi mo, may assignment ka dyan. Kung ikaw ay nag-aaral, estudyante, may assignment ka dyan. Kung ikaw ay nagne-negosyo, may assignment ka dyan. Sa kapitbahay natin, may assignment tayo dyan. Kung nasan man tayo, kapatid, may assignment ng Diyos sa atin doon. Na ano? Gamitin ikaw at ako ng Panginoon na maipakilala natin si Kristo sa kanila. Huwag tayong, tingin lahat sa akin, huwag tayong maging madamot sa kaligtasang ating tinanggap. Naintindihan niyo po yun? Na may layunin, kapatid. May assignment na pinagagawa ang Diyos sa atin. And I hope and I pray na makasunod tayo sa assignment na yon. Hanggang kailan, Pastor? Hanggang kailan yung time bound na yon? Hanggang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Or hanggang sa huli ng ating hininga. Sumusunod tayo doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi maganda yung plano ng Diyos sa atin para tayo pasaganain pagpalain. Now, kung tayo ay hihinto doon sa takbuhin, nagsimula ka na eh. Sino rito may tinatakbo na sa Panginoon? Alam mo yung sumusunod ka na, gumagawa ka na, nagpapagal ka na, marami ka na sakripisyong ginawa. Kung hihinto ka sa kalagitnaan ng iyong pagtakbo, paano mo makakamtan o mararating yung reward doon sa finish line? Kaya, I encourage you, brothers and sisters. I encourage everyone na huwag kang hihinto sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sige, malakas sa palakpak sa Kanya. Ito, real talk. Oo, totoo, mapapagod tayo. Totoo yun. Makakaramdam ka ng kapaguran. Sa iyong paglilingkod, paglapit kay Kristo, totoo lang, mapapagod ka. Darating yung time na makakaramdam ka ng pagod. Pero may solusyon sa pagod eh. Kung pagod ka, simple lang ang solusyon dyan. Pahinga ka lang. Sabi sa katabi mo, pahinga ka lang. Ito kasi ang pahinga ng iba. Lumalayo sa Diyos. Lalaylo muna sa Panginoon. Hahanapin muna ang sarili. Alam niyo yung mga ganun salita? Pastor, papakalayo muna ako, hanapin ko muna yung sarili ko. Kapatid, hindi yun ang pahinga na sinasabi ko. Kung napapagod ka, yung pahinga na sinasabi ko, lumapit ka lalo sa presensya ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. At siya naman din ang nangako sa atin eh. Kayong napapagal, nabibigatan. Hello? Lumapit kayo sa akin, come to me, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagod sa iyong ginagawa, maaari sa iyong paglilingkod, paglapit kay Kristo. Sino rito amin nakakaramdam ng pagod? Sige po, taas natin ang ating kamay, huwag kang mahiya, huwag kang magpanggap. Yes, lahat tayo nakakaramdam ng kapaguran. But again, gusto ko kayong i-remind sa bagay na ito, lumapit lang tayo sa Panginoon. Huwag mong isipin na para bagang lalayo ka muna, magpapahinga ka, hindi mo na ako magmi-ministry. Diba? May mga ganyan, hindi mo na ako magmi-ministry, papahinga muna ako. Kasi napapagod ako. Ako na lang yun nandyan. One-man team ako sa worship team. Ako na lang. Kapatid, pahinga lang. Hello? Magpahinga ka lang sa presensya ng Panginoon. Kami man din po mga pastor, totoo lang, hindi naman kami exempted. Napapagod din po kami. Pero alam nyo, nagiging sandalan po namin, sandigan namin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. May mga pagkakataon, totoo lang, magiging honest ako sa inyo. Kung titignan ko yung sitwasyon ko, maraming pagkakataon na sasabihin ko, hindi ko kaya mangaral. Hindi ko kaya tumayo sa pulpito. Totoo yan. Kaya kung kayo nakakaramdam ng pagod, kami rin. Tao lang din po kami. Minsan gusto rin namin mag-relax. Pero may mga pagkakataon na mas pipiliin namin tumayo, mag-aaral ng Word of God. Kasi alam namin may nangangailangan. Kasi alam namin may mga taong umaasa ng salita ng Panginoon. At kami mga lingkod ng Diyos ang gagamitin niya. Kami mga pastor na tumatayo sa pulpito, sino man nangangaral, may nangangailangan. Kaya maraming pagkakataon na dinidinay namin ang aming mga sarili para gawin, sundin,
Hakbangan yung pinagagawa ng Diyos. Kaya kung kayo rin magiging totoo sa inyong mga sarili, totoo lang, baka iba rito, wala ka na kay Lord. Kung susundin mo yung kalooban mo na yon, kung titignan mo yung nangyayari sa iyo, sitwasyon ng buhay mo, mas pipili mo talagang lumayo. Pero salamat nandito ka, nananatili ka sa Panginoon. At salamat din sa Panginoon, kami man ay nananatili, ginagamit ng Panginoon. Bagamat nangihina rin, napapagod din, tingin lang tayo sa Kanya. Kasi siya naman talaga yung dahilan, ba't tayo naglilingkod eh. Kaya huwag tayo mamamali, kapatid, na mas mahal natin ang pagmiministry natin, mas mahal natin yung paghawak ng mikropono, mas mahal natin yung pagtugtog, pagkanta, pagsayaw. Dapat ang pinakadahilan, mahal natin ang Diyos. Gusto natin siyang paglingkuran. Yes, salamat, ginagamit tayo ng Diyos sa bagay na yan. Huwag niyo po akong mamaliin na hindi niyo gawin yung ministry niyo. Kundi pinakasentro ang Panginoong Yesus. Kaya ka naglilingkod sa ministeryo na yan, kaya ka nandyan. Kasi mahal natin ng Diyos. Hello? Sorry, hindi ko po mapigilan. Kasi totoo lang, maraming pagkakataon. Pero salamat sa kahabagan at biyaya ng ating Panginoon. Tuloy kaming ginagamit ng Diyos to preach the gospel, to preach the word of God. Kaya ikaw, kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto sa kalagitnaan ng yung journey kay Lord. Kasi hindi mo mararating yung finish line. At doon sa finish line, yung time-bound na sinasabi ng Panginoon sa pagakbang natin, pagsunod sa Kanyang kalooban, mayroong reward doon eh. Na hindi mo makukuha yung reward na yon kapag huminto ka sa kagalagitnaan ng pagtakbo mo sa Kanya. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, yung tapik na sincere, brother o sister? Huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pong Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Mahalin natin siya. Hello? At may mga lingkod naman ng Diyos na nandyan para tayo ay gabayan, mga kapatid. Amen? Now, sunod. When you are sure of your calling or divine assignment, you will take every opportunity to have to serve anytime, anywhere. Ganda, no? Kapag nakita mo na, nalaman mo na yung calling mo, yung assignment mo sa Panginoon, you will take every opportunity you have to serve anytime, anywhere. Kahit anong sitwasyon mo, lagi mo nakikita yung oportunidad na magamit ka ng Panginoon at makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Next, seek God and ask Him to show you your spiritual gifts. Study His Word prayerfully. Amen? Yung pag-aralan natin ng Kanyang salita na may pananalangin, na hindi lang basta nakikinig ka, hindi ka lang basta nagbabasa, talagang buong puso natin itong pinag-aaralan, mga kapatid, at inihingi, tinatanong sa Panginoon, Lord, anong binagagawa mo sa akin? Lord, bakit ako nandito? Lord, anong kailangan kong gawin dito sa lugar na ito? Alam ko, gagamitin mo ako dito. Alam ko, Panginoon, may layuning. May ganun ba tayong pagnanasa sa harapan ng Panginoon? Meron ba tayong ganung puso na nagnanasa na magamit ng Panginoon? Nawa, meron. Hello? Sa pamilya mo, gamitin ka ng Panginoon. Gamitin tayo ng Diyos na makakilala rin sila sa ating Panginoon. Sa iyong trabaho, sa iyong eskwelahan, gamitin ka ni Lord. Tumayo ka doon, i-share mo yung patotoo mo kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Ito pa, maganda. Seek counsel from godly, mature, and genuine Christian mentors. Kaya salamat tayo, may mga lingkod ng Diyos na nandyan sa atin, na tayo ginagabayan, mga kapatid. Be sincere in asking God to reveal His assignment for you. And be ready to walk in it even if it does not satisfy your personal ambition. Ganyan talaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos eh. Maging yung sarili mong plano, maging yung, alam mo yon, yung pangarap mo, yung gusto mo marating. Handa mong talikuran, kalimutan, para makasunod lamang sa kalooban ng ating Panginoon. At salamat, may mga lingkod siya na ginagamit. May mga, alam mo yun, genuine Christian mentors, yung ating mga pastor, yung ating mga leaders na ginagamit ng Diyos sa atin para tayo ay gabayan sa bagay na yan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay may plano sa atin, God's plan has greater
purpose. Has a greater purpose. Hello? Naniniwala ba kayo dyan? Na ang plano ng Diyos ay may mas maganda siyang layunin. Kung meron kang naiisip na magandang plano sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa business mo, sa lahat ng bagay, mas higit pa rin at dakila ang plano ng Diyos para sa iyo. Sige, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Malapit na po akong matapos. We need to decide intentionally. Kailangan po sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kailangan maging intentional ka. Sabi sa katabi mo, we need to decide intentionally. Kailangan natin sadyain. Kasi hindi pa pwedeng bahala na si Lord, kundi kailangan natin magdesisyon sa bagay na gusto nating hakbangan na pinagagawa ng Diyos sa atin. Katulad na lamang ni Peter and Andrew, his brother. Sabi dito, in Matthew chapter 4, verse 19 to 20, then he said to them, sabi ng Panginoon sa kanila, follow me, and I will make you fishers of men. They, ano sabi dyan? They immediately left their nets and followed him. Immediately sila'y sumunod. Iniwan niya kanilang lambat at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi mo sa katabi mo, immediately. Sumunod tayo sa Diyos intentionally and immediately. Sadyain talaga natin. Wala na yung papetik-petik pa na sige pastor, mga after 1 month, saka ako susunod sa Kanya. After 1 year, ang tagal? Saka ka pa susunod sa Panginoon. Hindi ganun. Dapat intentional. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Yung narinig mong salita ng Panginoon, sundin na natin ngayon na. Immediately. Yung sasabihin mo rin, yung salitang ito, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hello? Pwede ba natin basahin yan? Mula sa ating mga puso, 1, 2, 3, go. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yung talagang intentionally mong gagawin. Susunod. Nagdidesisyon ka ngayon na susunod ako sa Panginoon. Sa aking Panginoong Jesucristo. At hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako babalik sa dati. Yun yung talagang pagsunod sa Panginoon na hinahanap niya. Na hindi na tayo bumabalik sa dating pamumuhay. Pag sinabi mong, Lord, eto na, nagdidesisyon na ako na susunod ako sa'yo. Hindi na ako babalik sa dating buhay. Kailangan intentional tayo dun. Hindi yung susunod ka 1 month, maapoy ka kasi na-revive, napag-pray ni pastor, napuspos, na-bless, pero after 1 month, 2 months, nawawala na naman. Nagiging bumabalik na naman sa dati. Nasabi mo naman, Lord, eto na. I have decided na, Lord, to follow you. Hindi na ako babalik sa dati. Hello, marami ako nakitang ganyan. Ang init-init naman noon, pero ngayon, hanapin mo masikap. Hindi mo na mahagilap. Na dati namang ginagamit ng Panginoon. Sayang. Sayang yung pagkakataon na sila'y patuloy na magamit ng Panginoon. Nawa tayong lahat na narito, mga isa mga nanonood sa atin, magdesisyon talaga tayo intentionally. Pwede ba natin ulit basahin niya mula sa ating puso kahit hindi mo isigaw, mula sa iyong puso, na sabihin mo sa Panginoon na may pananampalataya. Sabihin mo yan ulit, 1, 2, 3, go. No turning back. No turning back. Hello? Narinig ka ng Panginoon, kapatid. In Romans chapter 12, verse 1. Ito naman yung sumunod. So then, my friends, parang tropa pips lang ni Pablo, no? Ito yung magandang version na kinuha ko kasi. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Ito po kung saan nakikiusap si Pablo sa mga taga-Roma na ngayon, ang inyo pong lingkod ay nakikiusap sa inyo, sa generation natin ngayon. Sabi diyan, offer yourselves as a living sacrifice to God. Ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ito naman yung pangalawang bagay na didesisyonan natin at intentionally na ibibigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Hello? Dedicated to His service and pleasing to Him, this is the true worship that you should offer. Ito yung maibibigay natin sa harapan ng ating Panginoon, na ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya.
Hello? Give your life to God. He can do more with it than you can. Ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos, mas may magagawa siya kaysa sa iyo. Mas may magagawa siya kaysa sa atin. At walang lugi yung totoong nagbigay ng buhay sa Diyos, kailanman hindi malulugi. Hello? Kapatid, maging intentional ka dito. Nasasabihin mo rin, Lord, binibigay ko yung buhay ko sa iyo. Maraming panahon, ako nasusunod, tayo nasusunod sa ating mga sarili, at para bagang huli na si Lord. I hope and I pray, this moment, this very moment, magdidesisyon tayo na Lord, binibigay ko ang buhay ko sa iyo ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, sapagkat alam ko na may magagawa ka kaysa sa akin. Maging intentional ka dun, kapatid. Hello? Offer yourselves as a living sacrifice to God. Next thing. Tapos na po ito, malapit na ako matapos. Give it to God means placing your trust in Him, letting Him have control and take it completely from you. When you give something to another person, you must let go of it and allow them take control of it. You must do the same with God. Hand it over to Him and stop fighting to keep control of it. Naintindihan niyo po? Nawa po bang binabasa natin, iniintindi natin, no? Na yung pagbibigay ng buhay natin sa ating Panginoon, ibig sabihin, yung nandun na yung buong puso na tayo nagtitiwala sa Kanya. Na kapag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, sinasabi mo sa Kanya na, Lord, Ikaw ang mag-control nito, Ikaw na ang masunod. Kasi totoo lang, maraming panahon sa buhay natin, sa nagdaan, mas tinokontrol natin yung ating buhay kaysa sa ating Panginoon na dapat siya ang nagko-control. This time, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Give your life to God at makikita mo, magiging kakaiba itong mga susunod na henerasyon ng iyong paglilingkod sa Kanya. JTG Manila Church, the assignment. Itong assignment na ito, sasabihin natin, my assignment. Tayong lahat ay tumayo, tapos na po ako. Nawa tinanggap ng ating mga puso na lahat tayo may assignment na dapat gawin sa harapan ng Panginoon. My assignment, ano daw? Is to follow God's assignment. Na gawin natin yung pinagagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Walang lugi na nagbigay ng buhay sa Diyos. Walang lugi na nagbigay ng totoong buhay nila sa ating Panginoon. Kasi tapat siya. Hindi niya babaliin yung kanyang mga pangako. Kasi kung babaliin niya yun, hindi siya magiging tapat na Diyos. Pero hindi. Tapat siya na Diyos. At kung ano ang ipinangako niya sa bawat isa sa atin sa kanyang mga salita at tinanggap ng ating puso't espiritu, at sigurado, mangyayaring lahat ng ito. Kaya church, tingin po kayo lahat sa akin before we sing Worship for the Lord. Hindi ka lugi kapag binigay mong buhay mo sa Diyos. Kailanman, hindi ka malulugi, kapatid. Kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sapagkat pangako niya yon na lahat na nagbigay ng buhay sa Kanya, kailanman, hindi niya bibiguin, hindi mapapahiya. Naalala mo ba sa buhay mo noon, mas sinusunod mo yung sarili mo, pero ending, failure pa rin. Ending, nagkamali pa rin tayo. Sa oras na ito, katulad ng mensahe, pagkatiwalaan mo ang Diyos, itong assignment na ito, this time, wag na tayo ang lumaban. Wag na tayo ang mag-control. Give it to God. At makikita mo, kapatid, na masaya kang ginagawa yung assignment na yan. Mararamdaman mo, kapatid, na habang ginagawa mo yung assignment ng Diyos, yes, may sakripisyo, mapapagod ka, pero masaya kang ginagawa kasi alam mo na hindi na ikaw ang nagko-control niyan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah!